hapon sa inyo lahat. So, meron na naman tayong mga pag-uusapan na nakakaantig ng damdamin. Ito yung paborito kadalasan ng mga Pinoy, yung mga teleserye stories na ganito, di ba? So, meron isang topic dito na nabasa ko. Ito ay regarding sa tatay na nagnakaw ng gatas para sa kanyang anak. Ito yung post. Gutom na po ang anak ko. Sabi ganun dito. Lalaki nagnakaw ng gatas sa pharmacy, nahuli. Ayon sa suspect, nagawa lang daw niya yon dahil nawalan siya ng trabaho kamakailan at hindi niya kayang makita na nagugutom ang kanyang anak. Pero laking gulat ng suspect na binayaran na lang ng pulis ang gatas na kinuha at pinatawad ito. Saludo po kami sa iyo, mamang pulis. Karamihan talaga ngayon sa mga magulang gagawin ng lahat para hindi magutom ang kanilang mga anak. Ayaw man nilang gumawa ng masama pero kailangan nilang gawin yon para maipakain man lang sa kanilang pamilya. Tama na nga tong sound na to. So nakikita ko dito sa comments, no, maraming sumimpat siya at maraming bumilib dun sa pulis. Pero dun tayo sa realidad, hindi kasi maganda rin ito eh. Yes, no, hindi. Sabihin na natin na nagawa niya naman talaga yon. Kahit sino naman na magutuman ka ng anak, gagawin mo lahat para makakain yung anak mo. Pero sometimes, no, kung ako ang tatanungin, dapat hindi tinutulungan tong ganito eh. Sa totoo lang, yes, nagnakaw siya. Kailangan pagbayaran niya yan eh. Kasi unang-una, hindi fair ang ginagawa niya. Alam mo kung bakit? Nasa side kasi ako nasa side ako nung nagbebenta. Ilang beses na ako nakaranas ng ganyan. Or kami, 'di ba, sa mga retail, yung mga nagsha-shoplift ng mga gatas din. Na nagbabayad kasi niyan yung dicer eh. Hindi I'm so sure may dicer to kasi shinoplift niya sa pharmacy eh. Feeling ko Mercury Drugs 'yan. 'Di ba yung mga Mercury Drugs ngayon parang may mini convenience store sa harap? May mga dicer yun eh. May nag-i-inventory nun eh. Hindi naman katulad yung typical na pharmacy na alam mo yung may counter. Hindi ka talaga makakapag shoplift doon. Pero feeling ko sa Mercury Drugs eh. 'Di ba may, yun nga sinabi ko kanina, may convenience store. So nahuli siya, maging masama man ako sa maging masama pero hindi ako nakakaramdam ng awa sa ganito. Kasi pag mag-aanak ka, dapat maghahanda ka niyan eh, na mag-provide sa anak mo yung pangangailangan. Kasi kung hindi mo kakayanin, huwag ka mag-anak. Ayun ay para sa akin, Pero kung darating man sa time na ganyan, gawin mo man yan, ay kailangan pagbayaran mo, wala tayong magagawa. Well, initiative naman ng pulis yun, dahil siguro naawa din siya, pero kasi pagka nakaranas ng pagtulong yan, yung word na mamimihasa, 'di ba? Sana hindi, 'di ba? Kung makalusot siya ngayon, sana maging lesson sa kanya na gumawa na siya ng paraan sa susunod. 'Di ba? Kasi hindi ko naman sinasabi siya, pero kadalasan kasi yung mga ganyan tao, pag mga may pang-inom, okay na okay eh. Pero pagdating sa anak, yung akala mo walang magagawa ng paraan eh. Pero pag pang-inom, nagagawa ng paraan eh. Yung iba, hindi naman lahat, ewan ko kung kasama siya doon. Pero pagka hindi ako naniniwala hindi kaya gawa ng paraan yan eh. Di ba? May pagkukulang din siya kung bakit umabot siya sa time na wala siya maipakain sa anak niya. Maybe may trabaho siya dati, hindi niya inalagaan yung trabaho niya, or hindi siya nag-ipon. 'Di ba? Tsaka kahit saan tayo makapunta, ang pagnanakaw ay never dapat iniintindi. Well, sa akin 'yon,
Kahit pa sa akin mangyari, yes, hindi naman ako magpapaka-plastic ano. Kung let's say naggipit ako at nagnakaw ako, pero alam ko pa rin masama 'yun eh. 'Di ba? Malay mo mangyari sa akin 'yan na hindi na ako makakain, no. Magnanakaw ako, pero alam ko pa rin masama magnakaw eh. Kahit na anong galit nyo siguro sa akin, kahit saan tayo makapunta, masama ang pagnanakaw. Huwag nyo nang i-justify na nagugutom ang anak. Ano. Kasi alam mo, nung nasa retail ako, nasa supermarket ako eh, kitang-kita ko kung paano naluluha yung dicer na magbabayad na mga sinaplip sa kanya. Magkano ang sweldo ng dicer? Minimum. Minsan nga, below minimum pa eh. Yung mga tarantadong kumpanya. Yung sa kawalan na mapapasukan ng trabaho, syempre, hindi tapos sa pag-aaral, kukunin na maging dicer, walang bayad ng overtime, tapos may shoplift pa sa product mo, ikakaltas pa sa'yo. Diba? Hindi ba mas dapat tulungan yung mga yon kaysa sa mga ganito? Na pinipili nila lumaban ng patas. Kahit kailan hindi patas ito eh. Yung pagnanakaw na ganyan eh. Diba? Ngayon man, makalusot ka man ngayon, sana sa susunod, wag mo nang gawin. Eh kung gagawin mo uli yan at aasa ka uli na may ano. Hindi, kailangan talaga nating magsabi. Hindi natin pwedeng, kasi every time na ano, may sumisimpat siya sa ganito, naiintindihan ko naman yung ano, yung pangangailangan. Pero kung sumisimpat siya sa mga ganito, hindi na dapat. 'Di ba? Kasi ano eh, magpapatuloy at magpapatuloy yan. Manganganak pa ng iba, hindi lang siya. May iba pang mahihikayat diyan. Nag-iba yung shelves ko dito sa gilid. Anyway, next ano, kahit na magalit kayo sa akin, hindi ko palulusutin to. Hindi ko palulusutin tong ganitong uri ng ginawa. So, next topic. Ito naman, yung sa Manila Bulletin, no? Resback, cables of NCAP. Yung mga kable ng camera ng ano, ng camera na pang NCAP, ninakawan. Ito oh, yung mga kable. Nabalita ito eh, kanina eh. Tingnan nga natin yung balita na ito. Na ano eh, na panood ko eh. Ayan natin ninyo. Ninakaw ang kable ng ilang CCTV camera na ginagamit sa No Contact Apprehension Program ng MMDA. Ang posibleng motibo sa pagtutok ni Joseph Moro. Ayon dun sa article, dahil daw galit sa NCAP, I don't think so. Gagawin nyo ng mga ano, ng mga galit sa NCAP, hindi siguro. Higit pa sa traffic violators ang nakuhanan ng mga bagong-bagong kamera ng MMDA sa EDSA Guadalupe Overpass na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang isa kasing nakatambay sa gitna Meron palang ano, CCTV din nakakapture nung pagnanakaw ng overpass, biglang dudukwang at may inaabot malapit sa mga CCTV. Ayon sa MMDA, hindi kasi nakalagay doon sa Manila Bulletin kanina. Parang ang dito sa ano, dito sa kanilang headline, resback daw. Resback. Parang ganti sa NCAP. Pero dito, maliwanag dito, parang mga taong grasa yung gumawa eh. Yung mga walang sasakyan. Hindi ako naniniwala na gagawin ng mga may sasakyan yan. nakaw na pala noon ang kable ng mga NCAP camera. June 20 ito nangyari pero nabisto lamang ng hindi gumana ang CCTV nang itest nitong Martes.
Hindi lang isa ang naputulan ng kable kundi Oh, so ibig sabihin may chance na hindi pala gumagana yan, hindi nila binabantayan. Kasi ano na ngayon, 26 na ngayon 6 days na ano. Hindi, as of this recording, 26 ngayon 'Di ba? Ay no, 27 na pala. So, kahapon pala to. So, bali, 20 ninakaw, 7 days, isang linggo, hindi nila namamalayan. So, hindi naman pala talaga nila binabantayan yan, yung NCAP na yan. Paano nila i-manual review yung mga nahuli niyan? Ano, i-record tapos iisa-isahan lang nila yung ano. Yan ang sinasabi ko Makikita mo dito na talagang wala naman talaga nagmo-monitor. Baka mamaya etchos lang nila yung ano, yung kunyari may nagbabantay na magmamanual. Ayan, just imagine nanakawan 20 tapos ganyan lang nila mararamdaman na wala. TV camera sa north at southbound lane ng EDSA sa Guadalupe Overpass. At mukhang talamak ang nakawan sa lugar dahil ang ilang kable dito may babala ng walang tansong maibebenta sa mga kable. Dahil ang ilang kable dito may babala ng walang fiber optic na kable ito, hindi tanso, wag putulin, hindi nabebenta. Marami na sigurong nagnanakaw dyan. Di ba? Yung feeling ko ano to, ano ito ng internet, di ba? Akala siguro may tanso. Lang tansong maibebenta sa mga kable dahil mga fiber optic cable ang mga ito. Mahal po yung mga kable niyan yung mga wires. Mukhang ibebenta yung kable rather than Baka gagamitin sa game. yung galit sa NCAP. Oo, Pinaimbestigahan tama. ng MMDA sa PNP ang Diba? nakawan. Nasa may mga overpass. Katulad dito, naka-install yung ilan sa mga camera na ginagamit ng MMDA para sa NCAP o No Contact Apprehension Policy. Pero ang ipinag-aalala ng ahensya ngayon, baka magkaroon ng ideya yung ilan na putulin yung kable ng mga CCTV. Siyempre pinakita mo na, di ba? Dapat hindi na minimidya kung saan nakapwesto yung mga yan. Para sa NCAP. Lalagyan na namin siya ng harap to protect the cameras. Tandaan nyo, pag nanira kayo ng property or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Malaki Grabe yung Pinoy yan Sobra naman tulong yun. sa MMDA ang mga NCAP camera sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa kalsada, lalo't sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System o MARAS ng isang taon. Lumalabas na ang EDSA at ang C5 ang may pinakamaraming naitalang mga aksidente na tiglampas 8,000. Pangatlo, ang Commonwealth Avenue na dating tinaguriang killer highway. So ngayon na-prove na wala naman talaga nagbabantay dyan. So yung mga yan, huli ng huli lang. Dahil di ba AI ang gamit niyan? Huli ng huli. Ano yung sinasabi nilang ima-manual check? Siguro, mapupunta, alam ba, may nahuling isa, mapupunta sa manual folder. Manually, mapupunta siya sa isang folder. Then, saka lang nila checkin kung valid yung huli o hindi. Hindi siya on the spot. Kasi napatunayan na wala naman pala nagbabantay talaga dyan 'Di ba? Katulad nung nakita natin kanina, 20 pa pala na nakaw, ano na ngayon? Saka lang nila mapapansin. We don't want to call any street a killer highway. Make this road safe. Not just this road sa marami. Anyway, so ayun lang ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.